Okay, so for this video, it's about, again, proving trigonometric identities, but on a higher mode naman, on a bit harder. Siguro yung iba, hindi siya mahirap, pero if, of course, you're practicing, you would consider this as a challenging one. So we have here 3 examples that I chose para sagutan kasi hindi siya maiiwasan talaga 'pag mga exams or quizzes kasi siyempre hindi naman palaging madali yung mga sinasagutan, right? So, yeah. For the first example, we have here, oh wait, by the way, to recall, we have here yung 3 basic trigonometric identities that we are about to use as we prove yung mga examples right here. So, for the first example, we have here cosecant theta over sine theta minus cotangent theta over tangent theta is equal to 1. So, the first thing that you have to ask yourself is to check kung ano yung side mas complicated. Because, ayan yung hahanapan natin ng function para palitan yung mga ratios right here. We have here the left side, we have here the right side. Obvious naman na mas complicated tingnan si left side. So, which means, ang gagamitin natin na papalitan natin ng functions is yung nasa left side. Because as you can see here, sa first part pa lang, we have here the cosecant theta. Cosecant theta is present sa reciprocal identities which is equivalent to 1 over sine theta. So, yon. And then yung 1, dapat at the end of our proving, mag-equal siya sa 1 din. So, yon. Let's start. So, we have here, this function na. The thing that you have to remember is that these are separate functions. Magkaiba si cosecant theta kesa kay sine theta. Hindi siya iisa. Hindi siya as one fraction. So, the second question that you have to ask yourself is to check kung alin ba yung pwede mong mapalitan na function para sa pagpalit mo nga ng identity. We have here yung cosecant theta. Yung cosecant theta, equivalent yan sa 1 over sine theta na nasa reciprocal identity. So, papalitan natin si cosecant theta ng 1 over sine theta. And then, si sine theta right here, wala naman siyang equivalent dun sa nakikita natin dito sa taas. So, hindi natin siya gagalawin. So, magre-remain lang siya as sine theta. And then, for the second fraction, we have here cotangent theta at saka tangent theta. Kung titingnan mo here, sa quotient identities, meron yung dalawang yon. So, ang gagawin mo, papalitan mo si cotangent theta sa cosine theta over sine theta kasi equivalent din yan dito sa cotangent theta. So, lalagay mo here, cosine theta over sine theta. And then, ang equivalent naman ng tangent theta, kung titingin ka sa quotient identities, that is equal to sine theta over cosine theta. And then, kakopyahin mo lang dito si 1. Hindi ko na ilalagay yung RS kasi 1 lang naman yan. And then, as you can see right here, partial fractions to, pati ito. So, ang gagawin mo dyan, iisa-isahin mo siya na i-operate. Right here, uunahin natin si itong part na to, uunahin muna natin yan. So, basic fraction yan, ibig sabihin, i-divide mo to dito. So, kokopyahin mo si 1 over sine theta, tapos multiplied by sine theta. Over 1 pa rin yan. Kasi may imaginary 1 dyan.
So, as you can see right here, multiplication yung sign niya. Whoops, natanggal. Multiplication yung sign niya. So, which means, pag nakakita kayo ng equivalent na, pag nakakita kayo ng same ratios sa mga fraction, tapos nakamultiply siya, you can cancel kung may maka-cancel man. Magka-cancel ka lang pag super similar niya. So, you will be left with 1 over 1 and 1 over 1 that is equivalent to 1. So, ayan siya. And then, next is ito namang fraction na to. So, this is again dividing fractions. So, pag divide ng fraction, the first thing that you have to do is to reciprocal yung pangalawang fraction na meron doon sa partial fractions. So, babaligtarin mo yung second fraction, which is si sin theta over cosine theta. So, nandito na si cosine theta. Wait lang. Yung first fraction na lang ang i-reciprocal para mas makancel. So, kopyahin ko dito si pangalawang fraction. So, cosine theta over sin theta. Tapos, multiplication na yung operation yan. And then, i-reciprocal natin to. Pag magre-reciprocal ka, pipili ka lang ng isa. Pwedeng ito or pwede rin ito. Pero ito na lang yung gagamitin natin para mas madali siyang makancel. So, babaliktarin mo lang. Nasa baba na ngayon si cosine theta. Tapos, nasa taas na ngayon si sin theta. So, therefore, pwede natin itong makancel kasi parehas lang sila. Tapos, pwede rin natin itong makancel. So, matitira is 0, diba? So, kung i-rewrite mo to, pati ito, dito, yan, i-rewrite mo yan, magiging 1 minus 0 yan. Bakit minus? Kasi minus yung operation dito. So, dapat mag-equal yan sa 1. Kasi nga, yun yung tinatry natin i-prove. Ayan siya. And then, 1 minus 0, that is 1. So, therefore, 1 is equal to 1. So, ayan yung proof na this function right here is equivalent to 1. So, here naman, we have here yung tangent squared u minus cotangent squared u is equal to secant squared u minus cosecant squared u. So, dito sa case na to, mukha siyang walang equivalent. Parang hindi siya mag-equivalent dyan. That is because lahat to meron niyang equivalent pag titingin ka dito sa tatlong identities na to. So, para hindi ka malito, you have to check yung equivalent muna nung gusto mong i-prove. Let's say, ang hahanapan natin mismo ng functions or yung is yung sa left side. Bakit yung left side? Kasi mas complicated kasi tingnan to compare dun sa kabila. So, yan. Before natin i-prove na this one is equal to this one, you need to know kung ano muna ibig sabihin ng naka-circle. Ang tangent square u, lalagay ko lang yan dito. Ay, hindi. Huwag ko muna siya kopyahin. Ang tangent square u, nakikita yan dito sa quotient identity. Pwede rin yung cotangent square u dito sa quotient identity. It doesn't matter kahit may square yan. So, for this one, ang secant squared u, andito lang rin siya sa reciprocal identity, pati yung cosecant squared u, andito lang din siya sa reciprocal identity. So, kukunin mo yung equivalent ni secant squared u, which is 1 over cosine square u minus yung reciprocal nito, which is 1 over sine square u.
So, dapat equal siya dito sa tangent squared u minus cotangent squared u. Pero dahil ito nga, ang ibig sabihin nito, ayun yung gusto nating i-prove. We can just call this as yung right side. So, ang tangent squared u, may equivalent yan kung titingin ka sa quotient identity, which is yung sin theta over cosine theta. So, pwede mo palitan to as sin theta, sin squared theta over cosine squared theta. And then, kakopyahin mo yung sin, which is minus. Tapos, ang cotangent, meron din yan dito sa quotient identities, which is equal to cosine theta over sin theta. It doesn't matter ulit pag meron siyang squared, parehas pa rin yun. So, lalagay mo dito, cosine squared theta over sin squared theta is equal to yung right side, which is eto nga. So, in this case, you can now actually you operate na mismo yung fractions. So, you can see here, basic fraction na naman siya. Gagawin mo dyan, mag-minus ka lang. So, we have here different denominators. That's why you have to multiply it. Cosine squared theta times sin squared theta is just cosine squared theta tsaka sin squared theta. Like, magkadikit siya. Cosine squared theta times sin squared theta. Tapos, i-cross multiply mo lang to. So, that will be sin squared theta minus cosine squared theta. So, dahil okay na siya, for this equation, pwede natin tong i-separate identities pa. Pero, as you can see here, itong sin squared theta minus cosine squared theta, equal yan sa 1 dahil nandito lang siya sa Pythagorean identities. So, dahil equal nga ito sa 1, pwede mo na siyang i-write as 1 over cosine squared theta tapos multiply to sin squared theta is equal to the right side. At dahil same lang naman ng denominator, pwede mo siyang ibahin. Lagay mo dito si cosine squared theta. Tapos, minus 1 over sin squared theta. Bakit minus? Kasi minus lang din naman yan, pati yon. Basta yun nasa equation, minus lang din. So, that is equal sa right side. And ang right side natin is yung 1 over cosine squared u minus 1 over sin squared u. Nalagay ko pala theta, pero letter u yan. Okay. Basta kung ano yung nasa equation, yun talaga yung lalagay mo. So, yun. For this third example right here naman, we have there yung 1 plus sin u over cosine u plus cosine u over 1 plus sin u is equal to 2 secant u. So, medyo mahaba lang siya. Pero, that is just simple lang naman. Pero, yun. So, right here, as you can see, mukha talaga siyang complicated. But, ang gagawin mo here is you have to, again, know the basics nga. Kung meron tayong tinatawag na rationalizing the denominator, gagawin din natin yon, except that wala naman talagang rational sign. Because sa mga ganitong cases na merong operation sa denominator, you have to get rid of that para maging less complicated yung equation mo. So, we have here 1 plus sin u over cosine u
wala tayong pinaltan na function dito dahil wala naman talagang equivalent to kung titingin ka dun sa mismong nandito. Ito, pwede natin siya makuha sana sa Pythagorean identities kung naka-squared, pero hindi naman siya naka-squared. So, hindi mo siya pwede kunin doon. And then plus cosine u over 1 plus sine u. And then, after that, kailangan mag-equal nga siya sa 2 secant u. Pero, for this case, kailangan nga natin mag-get rid yung naka-plus sign dito sa baba. That's why you have to multiply this fraction right here by 1 minus sine u. Para lang maano siya, makancel siya right later. So, kakopyahin ko dito si 1 plus sine u over cosine u, tapos plus cosine u over 1 plus sine u. Tapos, multiplied by 1 minus sine u. Kasi para ano lang to, rational expressions. Tapos, 1 minus sine u ulit. So, in this case, naka-multiplication nga siya. At pag naka-multiplication yan, syempre, mag-multiply ka. So, i-ignore ko muna to. Iwan ko lang siya dyan. And then, i-multiply na natin to diretso. So, this one, we have here, okay, unahin ko muna yung denominator. I'm gonna use a different method when multiplying. I'm not gonna use the FOIL method, but it's just the same. We call this the butterfly method actually, sa mga polynomials. So, right here, 1 times 1, that is 1. And then, sine u times 1, that is positive sine u. Tapos, negative sine u times 1, that is negative sine u. And then, positive sine u times negative sine u, that is negative sine squared u. And then, makakancel itong dalawa. So, may iwan si 1 minus sine squared u. Then, ulit, kukunin nga natin to, and that will be our new denominator. So, right here, we have 1 minus sine squared u. And then, kokopyahin na natin itong cosine u. Tapos, multiply nga natin sa 1 minus sine u. So, that will be cosine u times 1 minus sine u. Kung titingnan natin right here, wait lang, kakopyahin ko na yun nandito, 1 plus sine u over cosine u. Kung titingin ka dito, sa part na to, isa yung Pythagorean identity. Kung check mo yung video sa first link ng PDF, binanggit ko kung paano siya naging Pythagorean identity. Paano nga ba siya naging Pythagorean identity? We have here the first one. If may equal sign yan, ibig sabihin that is an equation. When it is an equation, you can manipulate that by transposing the other functions on the other side. So, ititira mo dito si cosine squared theta, tapos ililipat mo si sine squared theta dun sa kabila. So, that will be negative sine squared theta. So, dahil similar lang din siya doon sa nandito natin, we can change this as yung cosine squared theta, which you can see dito sa screen. Tapos,
Dahil dyan, kopyahin ko lang to, cosine u, and then, wait lang, 1 minus sine u, tapos, cosine squared u. Ang cosine squared u, that can also be written as yung cosine u, tapos multiplied pa siya sa isa pang cosine u. So, yun yung gagawin mo here. Cosine u, tapos 1, multiplied to 1 minus sine u over dalawang cosine u. Yan. Cosine u. Tapos, magka-cancel ka lang ng isa dyan. Ang matitira ngayon, si 1 minus sine u over cosine u. Tapos, kukunin ko lang to, ibababa ko lang siya dito. Hindi ko lang siya pakinopya ha, kasi medyo mahaba. I mean, matatagalan tayo. Plus sine u. Tapos, over cosine u. Yan. At dahil naka-add na siya dyan, at parehas naman yung denominator natin, we can just combine this as one fraction. So, cosine u, tapos add na natin yung numerator, pati yung dalawang numerator, add natin. So, kopyahan mo lang dito, sine u, tapos plus 1 minus sine u. At dahil 0 lang naman to, pwede na natin siyang makancel. Therefore, 1 plus 1 is 2 over cosine u is equal to 2 secant x. Equal din to sa 2 secant x at saka yung mga nasa taas na sinolve natin. Lagay ko na ng right side kasi wala nang space. Yan. Is equal to right side. Ngayon, kung magtataka ka, paano naging is equal to ano yan? Paano naging equal to 2 secant x? Ang 2 secant, or kung titingin tayo dito, that is equal to 1 over cosine theta. Ibig sabihin, dalawang 1 over cosine theta yung nasasabi, or yung nilalaman nung ito. So, ano lang yan? Ganito siya. 1 over cosine u times 1, times cosine u. Now, ulit lang siya. Plus pala yan. Sorry. Plus. Yan. Now, ulit lang siya. Ibig sabihin, dalawang ganito, equivalent ay ito. So, yeah, that's it. So, yun nga. Therefore, this is the proof why all of these is equivalent to 2 secant u. So, yun lang siya. Bye!